Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting. At welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong nahanap na gagawing stand pan. Super Deluxe, 16 inches, old model na Mitsubishi. Ayan o, nabura na, pero mayroon pa dito. Yan, ito daw ay hindi nila magamit. At hindi ko rin alam kung bakit hindi nila ito magamit. So, itry natin itong tignan. At bago ko nga pala ito kalikutin, yan o. Disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So ito yung ating ititesting dahil meron ng kuryenteng hinanda yung may-ari. Tanggalin lang natin. Uy, parang gumigiwang-giwang yung kanyang screen at para yatang ginawa na rin. Try na lang natin ito kung ito ba yung ating ma-repair. Yan, saksak lang natin itong power cord dito. Ayan, nakasaksak na. Tapos pindutin natin sa number 1. Ayan, hindi umiikot. Ayan, para yatang walang kuryente. Ilipat natin. Walang ugong. Ayan, wala talaga, walang ugong or hindi umandar. Lagay natin sa number 2. Ayan, wala. Number 3. Ayan, wala pa rin. Ayan yung umikot or walang ugong. So ito yung aking ibababa lang mga kabutingting para dito natin sa baba titirahin at the same time yan makapaglabas din ng gamit. Ayan, bali na ibaba ko na mga kabutingting at pahirapan dahil kinalawang na yung pinakalagayan doon, no? Kaya pahirapan yung pagtanggal. So tanggalin lang natin to una, itong kanyang screen. Matibay itong ganito na klase mga kabutingting, na old model na Mitsubishi. So tanggalin lang natin ito. Kanyang pan cap, hindi na rin sa kanya ito. Pan cap ito ng Asahi. Ayan, natanggal na yung pinaka ano niya, tornilyo. Tapos sira na rin yung pangharap na housing. Ayan, oh. So madali na lang yan mga kabutingting. Mamaya gagawa natin ang paraan yan. Kasi kung makikita nyo, wala na, lasog-lasog na ito. Ayan, oh. Ayan. Kanina ayaw umikot at walang ugong. Try natin itong i-tester. Kukuha pala muna ako ng tester para matester natin. Yan, meron na ako ditong tester. So ito yung ating i-on lang. Tapos silik natin ito sa OL. Ako lumagpas. Ayan. Ayan, kitang kita naman kaso masilaw. Baba natin ng konti yung ating camera. Ayan, dito natin ilagay. Ayan, para kitang kita. Uy, namatay naman din. Kabuwang talaga. Battery na ito. Ayan. Pindutin natin sa number 1 kasi kanina wala tayong ano na ugong. So, kunin ko lang dito yung power cord. Ayan. Oh, mayroon naman. Pero wala akong naano kanina na ugong. Number 2. Yan, mayroon. Number 3. Yan, mayroon. Good ang motor nito. Ayan, 468. Number 3 yan. 431. Number 2 501. Tapos sa number 1 551. So ibig sabihin good ang motor nito. Yan, mayroon tayong na kuhang resistance. So bakit kaya ayaw mandar? Try down natin yung isaksak dito. Kanina nung isinaksak ko dito, yan makikita nyo naman, yan o, pula. May pula naman. Pero try natin ngayon bakit ayaw mandar kanina or kahit ugong wala naman. So saksak ko itong power cord. Ayan, saksak ko dito. Ayan, oh, nakasaksak na yung power cord. Ayun, may ugong. May ugong siya mga kabutingting. Lagay natin sa number 2. Ayun, umikot. May problema capacitor nito pag ganito. Tapos ayun, malaki din yung kanyang space. Ayan, oh, malaki yung nahihila natin sa kanyang shafting. Siguro basag yung spacer. So tignan na lang natin ito kung magagawa ba ito. Yan, tanggalin natin. Ginawa na ito mga kabutingting dahil kung makikita nyo yung kanyang liig, ayan, ginawa na ng paraan. Old model kasi ito kaya siguro ginawa na lang ng paraan at wala nang mahanap na liig na kaparehas nito. Panahon pa kasi ito ni kupong-kupong. Tanggalin lang natin ito. Ayan, ginawa na nga. Tapos ayan, nakarekta na rin.
tapos kapasitor. Ayan. Itong mga ganito, mga kabutingting, ay pwede itong kapasitoran ng 2UF dahil kung makikita nyo yung kanyang tanso, ayan, napakaganda, tapos napakakapal pa nito. So may problema na rin kapasitor nito. Ayan, bago naman yung kapasitor na pinalit. So try natin itong tignan. Tanggalin natin itong tornilyo sa kapasitor. Mamaya na natin yan. So, kailangan muna natin itong baklasin dahil malaki yung nahihila natin na spacer. Pwedeng dahil sa spacer kaya hindi siya makaikot. Pwedeng good pa itong kapasitor, mabagal lang siya dahil dito sa ito. Ayan, napakalaki ng ano. Pero tester na rin natin mamaya yan. So tanggalin muna natin itong tornilyo. Nako, matigas. Kuha tayo ng vice grip. Pagkagatan natin ng vice grip yan. Ayan, meron ako dito ng vice grip. Pagkagatan lang natin ito. Ayan, umiikot rin. So gamit tayo ng Phillips screw. Ayos din yung gumawa nito. Dapat ito, hindi naman siya nagmamarunong ako itong wire na ito dapat nakapasok yan dito. Pero okay lang dahil kung makikita nyo, ayan, hindi na siguro yan sasabit dahil nilagari na yung dito niya. Nilagari na. Kaya okay lang yan. So, kanyang tornilyo sa swing arm hindi pa natanggal. Tanggalin na natin. Ayan. So, tanggalin muna natin tong 4 na tornilyo. Ayan, ito. Siguro yung pagtanggal niyan, hindi ko na ipakita. Ayan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo sa pinakamotor niya. So, ito yung ating yan, ganituhin lang natin. Tapos tanggalin natin, dahan-dahanin lang natin. Baka mamaya maputol yung kanyang dahil malutong na yung spaghetti tapos isang piraso lang yung nakalagay. So talian muna natin ito ng cable tie baka mamaya madisgrasya pa. Yan, 2 cable tie. Yan, talian muna natin. Matibay itong ganitong klaseng electric fan mga kabutingting. Ayan, ayos ko lang yung aking tripod, lipat natin para kitang kita. Tapos talian muna natin ito dahil malapit na ito mapuputol. Ayan. 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 Tapos putulin lang natin ito. Ayan. Tapos lilihain lang natin ito para nang sa ganun mailabas natin. Baka mamaya pag hindi kasi natin lilihain ito, baka wala pang problema yung kanyang bushing. So magagasgasan. So kailangan muna natin itong lihain. Kuha mo na rin akong liha. Ayan. Meron ako ditong liha. Lihain lang natin. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko po yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. Yan, salamat sa inyong pag-subscribe sa aking mga channel, sa aking channel. Bakit mga isa lang pala yung aking channel, bakit mga. Yan, salamat po sa inyong walang sawang suporta. Yan, salamat. At mega love shoutout sa inyong lahat. Yan, hindi mo na ako mag-shoutout ngayon. Yan. Tapos yan, kung ano niyang wala lang kasi kayo dito. Yan, pagka ganituhin mo sa kuko, yan wala pa akong na kapa na groove. Ibig sabihin, yung kanyang bushing ay good pa pag mga ganyan. At kakaiba din ng bushing nito. Yan wala din akong ganitong klaseng bushing. Ito yung ating pagpagan muna. Yan, hindi natin malalangisan yung kanyang foam dyan. Pero dito, yan, pwede yan siya ditong langisan. So, langisan natin mamaya. So, linisan lang natin itong shafting. Yan, lihain natin. Gamit tayo ng liha na medyo manipis. Yung hindi magaspang. Yan, lihain natin. Yan, makikita nyo mamaya pagkatapos nyo ito magliha. Nakikita nyo kung may groove ba or wala. Kasi sinabi ko, good pa ang bushing nito. So, makiiba itong ganitong klase na ginagamit na bushing dahil old model ito. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda pa ng shafting nya. Halos wala pang groove. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Ito yung ating lihain din. Ayan. Napakaganda pa. Ayan napakaganda pa ng shafting.
Ibig sabihin, good na good pa yung kanyang ano yan, bushing pag mga ganyan. Yan, ito yung ating langisan. Yan, langisan natin ito. Maghahanap pa ako nito ng spacer dahil kabilaan ay wala nang spacer. Tapos, ganun din dito. Yan, langisan natin ito. Mayroon tong foam dito. Ayan. Ito na yan. Napasobra ng paglagay ko dito ng langis. Ayan o. Buhos natin. Hindi kasi pwedeng marami din ang langis dahil nakakasama din pagka sobra ang langis. Dahil pag pumunta yan dito sa motor, pwede yan siya magkaroon siya ng shortage. So hanap pala muna ako ng spacer kung mayroon ba akong mahanap dahil wala na, kabilaan, wala nang ano, spacer. So stipot muna kayo dyan. Ayan, bale isang spacer lang yung aking nahanap mga kabutingting. Ito lang, kulay black. Ito, gagawin ko na lang itong spacer bago, ayan o. Pero dahil bago itong bushing na ito, gagawin na lang natin, ipapalit na lang natin dito. Yan, palitan natin ito. Pero itong bushing na ito, good ito. Walang problema. Kung sa baga, papalitan lang natin itong bago at ito yung ating gagawing spacer dahil wala akong mahanap na spacer. Kaya kailangan nating tanggalin yung bushing. Palitan na lang natin ng bago kahit hindi sira dahil gagawin nating spacer. Yan. Bali, tanggalin muna natin ito. Ayan. Ayan. Okay to. Hindi ito sira Pinalitan ko lang dahil sayang naman kung bago yung gagawin nating spacer. Kaya yung luma na lang ang gagawin nating spacer. So ito ating ikabit lang. Tapos tulak natin ito. Ayan. Tapos galawin lang natin sa kamay kung magagalaw ba. Ayan, hindi nagagalaw sa kamay So ibig sabihin okay yung lock na yan. Hindi na kailangang tawag yan. O basta okay yung pagkalak niyan dahil hindi natin nagagalaw sa kamay. Ayan, hindi magagalaw. So yan, ito yung ating gagawing spacer. So uy, nagbuwang. So ito yung ating ikabit dito sa harap. Tapos kabit din natin yung isa pang spacer na kulay black. Ito pala. Ayan. Tapos kuha tayo ng spacer na maninipis or yung washer. Hanap tayo dito sa ating dito sa box. Ayun. So ito yung ating dito tayo sa bushing maglagay. Ayan. Tapos tingnan natin kung sakto ba. Nako, patay. Hindi pwede. Hindi pwede mga kabutingting. Pagbuwang na. Dapat pala yun na lang ang inilagay nating spacer. Yung bago. Sayang yung dalawang bushing nito. Pagtatanggalin pa kasi natin yun dali kuha ako ng bushing ulit. Pagbuwang. Sayang tong bushing na ito. Mahal ang bushing dito sa amin. Yan itong manipis. Tanggalin pala muna, mayroon pala dito ang spacer naka ano. Ayan. Bago din ito, ayan, sayang, bago. Pero hindi ko ito magagawa kung walang spacer, wala akong spacer na ano. Kaya okay lang yan, sacrifice na lang yung bushing na bago. Ayan. Mahaba kasi yun dahil itong bushing na original, ayan may liig. Pero magagamit pa naman yung bushing na yan. So tingnan natin. Nako, ganun pa rin Patay tayo nito. Bawas tayo ng washer. Itong makapal ang bawasin natin. Yung manipis lang ang ating lagay. Yan. Tingnan natin. Yan, okay na ito. Okay na ito. Tapos magbabawas na lang tayo dito ng spacer kung sakaling kailangan magbawas. Kailangan din natin kailangan kasi na may play din. So ito yung ating pasok lang yung kapasitor. Tingnan natin kung meron ba tayong makukuhang play sa bushing, sa shafting. Ayaw nang mapasok. Hindi na mapasok mga kabutingting Bakit kaya?
nangyari? Bakit hindi na may pasok? Hinatsing-hatsing sinting ah. Bakit ayaw nang mapasok? Yung nangyari? Nako, patay. Magbabawas nga tayo ng spacer. Dahil hindi pwede. Bawas tayo ng spacer dito. So lalagarin ko muna itong spacer na ito. Siguro hatiin ko na lang ito. So hindi ko na ipapakita yung pag ano dyan, paghati or yung paglagari sa spacer. O yan, nalagari ko na. Ayan o. Ayan, medyo mahaba ito ng konti kaysa dito. So tignan natin kung okay na ba ito. Magdadagdag na lang tayo ng spacer kung sakaling kulang or malaki yung space. Lang isan pala muna natin ito. Ganon din sa kabila. Ayan. Salpak na rin. Okay na ba ito? Yatang matigas. Ayan. Tingin ko okay na ito or kulang pa sa spacer yatang kagwang. Nasubrahan sa putol. Nako. Tingnan natin ha kung mayroon ba tayong mahihila. Nako, malaki ng konti. Nasubrahan nga. Tanggal ulit. Mahirap pag ganito. Hindi natin alam yung sukat sa spacer dahil hindi naman kasi ito hindi ito noon ba, lumang modelo ito. So yan, lagay natin tong spacer na medyo makapal-kapal. Tapos hanap pa ako ng spacer na medyo manipis lang. Ayan, meron ako ditong spacer. Ayan, tapos lagyan natin ulit ng langis. Tapos siguro ito ay okay na ito. Hindi na tayo magtanggal kabit. Ayan, pukin lang natin. Ayan, tapos tingnan natin kung malaki na or sakto na. Ayan, okay na ito para sa akin. Hindi siya malaki, hindi rin maliit. At napakalambot oh. So good na. So ibalik ko lang yung 4 na tornilyo sa motor ito. So hindi ko na rin ipakita. Ayan, bali na kabit ko na yung 4 na tornilyo. Tapos napakalambot oh. Napakalambot. So ito ay ating tanggalin yung isang nakahinang sa kapasitor. Check natin yung kapasitor kung good pa ba yan. Kuha muna ako dito ng ayan. Ito na yung ating panghinang. Tanggalin muna natin bago natin i-tester. Kasi kung iti-tester natin ito na nakakabit pa, para yatang hindi mainit. Kung hindi nga uminit ang kagwang, bakit kaya? Ako naloko na. Patay tayo nito kung sira na itong ating kapasitor. Itong ating yan, uminit. Yan, painit muna ako ng hinang mga kabutingting. Kagwang talaga. O kaya iputulin na muna natin ito. Ayan. Hindi mo kasi matitester itong kapasitor hanggat itong wire na ito ay nakakabit. Kaya kailangan mong putulin yung isa. Or tanggalin lahat ng wire. Ayan, tanggal pa yung isang disc probe. Ayan. On lang natin ito. Silik natin sa capacitance. Ayan. Tapos tingnan natin ito. Ayan yung capacitance. Tingnan natin kung ilang microfarad. Marireading natin ito. Ayan na. 0.9 na lang. Ibig sabihin sira na rin talaga itong kapasitor na ito. Ayan. Palit tayo. So ito yung ating ipapalit. Ayan, 1.5 lang din. Ayaw ko mag-dose. Isunod ko lang din to sa dating nakalagay. Ayan, pakita ko lang sa inyo na ito ay bago. Dahil yung sa nakabit dun sa dati ay 0.9 na lang. Tingnan natin ito kung ilang microfarad. Ayan, 1.5. So ibig sabihin good itong binili kong bagong kapasitor. So magpainit muna ako ng hinang dahil sigurado kung hindi pa mainit yun dahil kakasaksak pa. Pero kanina ko pa sinaksak yan pero ayaw uminit. Ayan, uminit-init na. So istipot muna kayo dyan, ipupush ko muna ito. Ayan, mainit na itong aking hinang mga kabutingting. So ito yung ating lagyan ng soldering lead yung magkabilang terminal para maihinang natin yung wire. At nilinis ko na rin yung aking dulo ng soldering tape ng gunting lang. Kiniskis ko lang ng gunting yan. Nilulusa ko kasi ito sa plastic kaya umiitim yung kanyang dulo.
Ayan. Tapos pinang lang natin itong dalawang wire sa capacitor. Ayan, kahit magkabaliktaran na yan ay walang problema yan. Tanggal. Ayan. Tapos ito yung ating ikabit. Ayan, okay na yan. Tapos balik natin ito. Ayan, tornilyo natin. Ayan, ganun din dito. Pag isama na natin sa tornilyo itong capacitor. Ayan, malambot. Tornilyo natin itong tornilyo dito sa ano. Tapos dali muna, ayusin muna natin ito. Talian muna natin ito ng cable tie. Yan, hindi ko na lalagyan ng electrical tape yan dahil naubusan ako ng electrical tape. Lagyan natin ng cable tie. Ayan, okay na yan. Tapos tornilyo natin. Yan, hindi ko na to uulitin sa pag ano na ilagay sa tama itong wire dito sa pinakaloob ng neck dahil ano naman ito, yung kanyang takip sa motor ay tinabas na. Yeah, okay lang. Ayan. Tapos tornilyo natin yung swing arm. Ayan. Tapos wala na itong C-clip. Yan, hanap tayo ng C-clip dahil wala na C-clip ito. Ayan, may C-clip na tayo dito. So ilagay lang natin ito dito. Ayan, okay na yan. Tapos tanggalin natin tong tatlong tornilyo dahil ito tornilyo na natin yung screen dyan. Hindi na natin ilagay yung kanyang ano, cover na pangharap sa motor dahil wala na, lasog-lasog na. Ayan. Tapos ayan, bali bubutasan ko muna tong screen na saktong kailangan magtapat yung bubutasan natin dito. Ayan, para isama na natin ito sa pagtornilyo dito dahil yung kanyang pangharap na housing itong cover sa pangharap na cover dito sa motor, ayan, wala na oh. Wala, lasog-lasog na. Wag na natin siguro itong ikabit. Okay lang naman. So hindi ko na ipapakita yung pagbutas sa screen dito. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali nabutas ko na yung screen nya mga kabutingting at kung nakita nyo, yan, nakatornilyo na. So ayan, okay na yan mga kabutingting. So ito ay ating ikabit lang yung ilisi. Yan, yung ilisi nya ay malinis naman. Medyo hindi lang maganda yung kulay o nag-iba na yung kanyang kulay. Yan, napakalambot. Tapos yan, lagyan lang natin ito ng pan cap. Tapos ito, yan, wala na itong silbi. So lagay lang natin itong pangharap na screen. Yan, malinis naman na din at pinagpagan ko na rin ito. Ito mga matibay ito mga kabutingting. Hindi lang maganda yung kanyang hitsura, pero sigurado naman ito na talagang matibay ito. Hindi mo ito maikukumpara sa mga bagong labas ngayon. Yan, bali pagpagan ko muna yung takip nya. So ayan, bali nalinis ko na yan or napagpagan ko na. So ito ay ating takpan lang. Pakita yung butas mga kabutingting. Isa ba yung butas nito. Yan, bali tutornilyo ko lang muna ito, hindi ko makita yung butas. Ayan, bali natornilyo ko na. Pahirapan sa butas, wala nang practice. At nailagay ko na rin yung kanyang knob. So testing muna natin bago natin ilagay doon sa kanyang stand. Patayin muna natin. Tapos saksak natin yung power cord. Yan, pindutin ko lang dito sa number 1. Yan, may ikot na. Number 2. Yan, mabilis pa ito. Number 3. Kaso para yatang ayaw mag-swing pa yata. Naloko na. Ayan o, pahinto-hinto yung kanyang swing. Kailangan din yata pa. Nako, may problema din yung swing nya. Yeah. Patayin natin. Tanggalin natin yung tornilyo. Mahirapan pa naman sa pagtanggal ng tornilyo nito. Maliit yung butas. Yan, tanggalin lang natin ito. Tingnan natin yung kanyang gear, bakit ayaw mag-swing. Dami problema itong electric pa na ito.
Ay hindi naman marami. Problema lang nito, kanyang capacitor lang tsaka spacer. Sayang yung ating bushing, dalawa. Mahal ang bushing dito sa amin. Palitan na natin ito. Yung kanyang pinion ang may problema. Kanyang gear, ganun din. Pudpud na yung kanyang gear. Kaya ayaw niya mag-swing. Palitan natin yan. Kuha muna ako ng gear. Ayan, ito yung ating ipapalit. Yan, kung nakikita nyo, basag. Sa junk shop ko lang ito nakita. Yan, tinanggal ko na rin yung tornilyo. So, ito yung ating kailangan. Ayan, ito. Isalpak natin ito. Tapos, takpan lang natin. Yan, ito tornilyo ko lang. Yung dalawang tornilyo. Hindi ko na ipakita yung pagtornilyo nyan. Ayan, bali na tornilyo ko na. Mamaya natin takpan yan para hindi tayo pabalik-balik. Testing muna natin. Ayan, pindutin lang natin dito. Oh, ba't ayaw ng umandar? Ayaw ng umandar, mga kabuting-ting. Naloko na. Ayaw nangyari. Bakit ayaw umandar? Hindi kaya may problema din tong kanyang cord. Yan, ayaw na umandar ang kagwang. Ayan o, ayaw na umandar. Umuugong na lang. Nako, ayan o, bumagal. Hirap siyang umikot. Patay, mukhang magka-problema pa yata ang motor nito ah. Ayun, bumilis. Nagsuswing na siya kaso para siyang bumagal. Naloko na. Dali ha. Siyang bumagal. Ay, naiipit siguro yung kanyang ano nito. Kanyang shafting. Dali ha. Yan, bali luwagan muna natin itong tatlong tornilyo. Iuusog natin ito doon papuntang kaliwa. Tingin ko naiipit yung kanyang shafting kaya hirap siyang umiikot. Yan, luwagan natin ito. Ayan, tapos yan, tulak lang natin papuntang kaliwa. Ayan, huwag muna nating ihigpitan yung tornilyo. Ayan, umiikot na kaagad. Lagay natin sa number 1 dahil naka number 3 yun. Tagal ng minto. Patayin natin. Ayan. Ayan, pinutin ko dito sa number 1. Ayan. Problema naman, baka ayaw naman mag-swing. Nako, ayaw nga ang kagwang. Paktay tayo nito. Kaya yun siya hirap umikot dahil nako, naloko na. May problema pa ito. Palitan natin ang takip. Or baka naman nasubrahan ko rin sa paatras. Kaya balik natin ng konti pa kanan. Konti lang din. Ayan. Tapos saksak ko dito ulit yung power cord. Tingnan natin kung magsuswing na ba. Yan, number 3 yan. Yan, andar kagad. Tapos tingnan natin kung magsuswing. Naku, ayaw din. Patay tayo nito. Yan. Walang cut ito mga kabuting-ting para makakuha kayo ng idea pag ganito ang problema. Palitan natin yung kanyang takip. Palitan natin yung kanyang takip. Yan. Ito yung ating ipapalit. Tingnan natin. Yan, naka ano naman oh. Ayos naman yung kanyang ano. Yan, tornilyo ko muna ulit. Hindi ko na ipapakita yung pagtornilyo. Ayan, bali na tornilyo ko na. Testing natin ulit. Saksak ko dito yung power cord. Tingnan natin kung magsiswing na ba. Nako, naloko na. Ayaw na magswing. Pero umiikot na kagad. Yun nga lang, ayaw magswing. Ito yung ating adjust papunta rito. Lipat natin sa, pabalik natin sa kanan. Ayan. Dapat magsakto lang talaga siya. Saksak ko dito yung power cord. Ayan, umandar siya kagad. At tingnan natin kung magsiswing na ba siya. Yan, tingnan nyo ito. O yan, tingin ko okay na ito. Ayan o, magsiswing na. Yan, higpitan na natin tong tornilyo na ito. Ayan. Tapos, tornilyo ko lang ulit itong ano, ay wag na. Sige, pakita ko na lang. Di baling matagal. Nako. Ayan. Lagay natin ito.
pumasok ka. Ayan. Tapos lagay ko muna to sa stand. O yan, bali nakalagay na sa stand mga kabutingting. Tanggalin ko na itong aking extension. Tapos dito natin isaksak to. Patayin, nakapatay pala. Ayan, saksak natin. Tapos tingnan natin, pindutin natin sa number 1. Ayan, ikot siya kaagad. Tingnan natin kung ito ba yung magsiswing. Ayan, nagsiswing na siya. Lagay natin sa number 2. Nako, naglagatak na mga kabutingting ang kagwang. Naglagatak lang siya dahil sa wire. Tali natin yung wire mamaya. Ang mahirap pagka yung wire nasa labas. Ayan, nagsiswing na siya. Naglagatak lang yun dahil sa wire. Pumasok sa screen. Ayan, talian natin yung wire na yan para maging maayos yung kanyang pag-swing. Ayan o. Saan kaya natin ito itali? So okay na siguro ito mga kabutingting. Ayan, nagsiswing na siya. Nako, hindi maganda. Mahirap pagka old model ang ating gagawin. Tapos yung wire din kasi dito hindi rin nakaayos. Hindi na natin talian yan. Ipapaan ako. Hindi nga pwede. Kailangan talaga itong talian ito. Tumatama yung kanyang wire dito sa pinaka-neck nya. Ayusin ko muna yung wire para hindi lumagatak. Ayan, ito yung aking ginawa mga kabutingting. Yan, tinali ko yung wire dito dahil sumasabit dito sa pinaka-neck nya. So tingnan natin. Ngayon ba ay hindi na siya maglakatak. Kung maayos ba yung kanyang pag-swing. Ayan, wala nang lagatak. Number 2. Number 3. Nako, patay, ganun pa rin. Bakit? Agoy, tumatama naman din yung kanyang ito. Tumatama naman yung kanyang dito. Ayan tingnan nyo ito. Sumasabit sa neck. Ayan. Kaya naglalagatak siya. Ibig sabihin, kailangan pa natin itong bawasan sa paglagari para hindi sumabit sa neck. Ayan ayan, tumatama. Ayan tumatama. So, yan, tatabasin ko muna ito. Tagduwang talaga, pinahirapan ako dito sa electric pan na ito ayan, bali tinabas ko na dito mga kabutingting. Ganon din sa kabila. Ayan, tinabas ko na rin. So, tingnan natin kung ayan ba ay effective. Wala na. Kaya yan, nakakaganyan yan mga kabutingting dahil sa kanyang liig. Masyadong mababa. Hindi kasi yun sa kanya yung liig na yan. Siguro, kahit ako ang gagawa, ganyan din yung gagawin ko siguro. Yun nga lang, dapat siguro, nag-ano tayo ng dito. Pinalitan natin itong tornilyo tapos maglalagay tayo ng makapal na washer doon sa pinagkabitan itong tornilyo na ito para umangat yung kanyang motor para ito hindi sasabit. Ayan, kaso hindi naman tayo ang unang gumawa niyan. So okay lang yan. Bale ginawaan lang din natin ng paraan para mag-ayos siya ng swing. Ayan. Tingnan natin kung maglagatak pa. Lagay natin sa number 3 kaagad. Mabilis. Ayan, wala nang lagatak. Hindi na siya naglalagatak. Kaya lang yung siya naglalagatak dahil sa steady muna natin. Kaya siya naglalagatak dahil ito, nung hindi ko pa tinabas, tumatama dito sa kanyang leeg. Yan. Kaya siya ganon. Kaya lumalagatak. So, ayan. Bali, napahaba yung video natin. So, ayan. Bali, dito ko natapusin siguro yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. Kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo, nang iingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.